Have you ever felt his fingertips sending shivers down your spine? It's enough to make you lose your sense, enough to make you lose your mind. There's magic in the way he moves, always steady everywhere. I know there's heartbreak he holds close, I feel it in the way he sighs. Pwedeng tanggalin na to. Pictorial, guys. Guys, pictorial na. It's December 21. Pictorial Day. Dito lang sa amin. Kasi may pasok kami ng Christmas Day. Yan. So, baka hindi na maganap do. Yung ano yung sa'yo, babe? Most likely to watch all the Christmas movies. Ako, ano, pakita mo nga sa kanila. Most likely to play tennis with Santa. Guys, yung tennis stringer ko. Regalo niya yan. Thank you. Uy, Merry Christmas. Guys, Merry Christmas pala sa inyo Merry lahat. Christmas. Last Christmas na namin dito sa Alabama. Most likely to play video games. Magulo ngayon. Iyo, apretada. Yes. Hey guys. Sarap ng tulog ko. 10 hours of sleep. Wala ako ng salad ko. Healthy living. Superfoods. Broccoli at saka cauliflower. Pero yan ang topic natin ngayon, no? Is, kamusta na ba kami dito as a nurse? And kamusta na ba ang way of living namin dito? At saka nagsisiba kami. Hey guys, December ano na, no? December 21. Ay hindi, December 22 na pala. Feeling ko may insomnia na talaga ako, guys. Hindi talaga ako agad nakakatulog. So yun, nagsisiba ako na Amerika pa rin, na Amerika ang pinili ko. In general, hindi. Thankful ako na ito yung niluto ko talaga nung parang yung sa Pilipinas hindi ko pa alam gagawin ko or gusto kong gawin sa buhay ko. Pero of course, may mga bagay lang talaga na hinahanap-hanap ko na nasa Pilipinas na hindi naman big deal, no? Hindi naman big deal na wala dito. Pero pag-usapan natin yan mamaya. Grateful ako kasi unang-una kasama ko si Nika. Ang hirap mag-isa dito. Lalong-lalo na siguro yung mga pupunta dito na may family na naiwan sa Pilipinas, no? Ang hirap ng ganong sitwasyon. Nakakalungkot kasi pag nag-uumpisa ka dito, lalo kung mag-isa ka, no? Ma-homesick ka, tapos alam mo may andun yung nasa Pilipinas yung family mo, anak mo, asawa mo. Parang kumbaga pa yung presence lang ba nila is nakakatulong na malesen yung homesick na pakiramdam pag nag-a-adjust kayo. Pag alam mo yun, na first few months. Kasi ako, meaning ko, nung nag-uumpisa kami, ako, hirap na hirap talaga ako. Ang dami kong reklamo. Sinasalon ni Nika lahat. Pero thankful ako talaga. Hindi ako nagsisi na nasa Amerika ako, no, dahil nasusuportahan ng trabaho ko yung mga ano ko. Mga luho ko at saka mga hobby ko. No? Hindi rin yun mura. Pero hindi ako, pero komportable talaga ako. Nakakaipon, may panluho, nakakabayad ng sasakyan, nakakabayad ng rent, nakakakain ng masarap na pagkain, tapos may ipon pa. Saan ka pa, di ba? Parang,
nandyan lang eh. Kung gugustuhin ko talagang talagang maghukay ng pera, nandyan talaga eh. Hindi mo talaga siya huhukayin eh. Andyan na eh. Kukunin mo na lang eh. Ang ibig ko sabihin is, kung magtatakaw ako mag-ipon, andyan lang, mag-OT lang kami. Kasi, sa hospital kung nasan ako nag-work, meron silang may mga incentive pay sila eh. Na pagpapasok ka, magsasign ka ng agreement. Tapos ilalagay ka nila kung saan yung, saan yung mga araw na understaff. Parang may on top na, per hour. Parang $50 per hour on top. So, nandyan lang eh. Pero ako, hindi ako masyado kumukuha ng mga OT-OT. Gusto ko kasi talaga yung gusto ko lang komportable lang ako. No? Yun ang hindi ko pinagsisisihan na nandito ako sa Amerika. Masusuportahan yung ganong klaseng lifestyle ko. Pero disclaimer. Hindi naman tayo uma-absent, Hindi lang tayo masyado ganun alam niyo yun, mag-extra. Una, siguro dalawa kami ni Nika, dalawa kaming nurse. Siya, masipag siya kumuha ng mga extra. So, kami dalawa, hati kami sa lahat ng expenses ito, groceries, as in lahat ng utilities, pati car insurance, hati kami dyan. Tapos dito sa environment namin is tahimik, pero hindi siya yung malalayo sa lahat. Ang maganda dito is hindi magulo, pero ang malapit lang sa lahat, malapit lang sa mga Walmart, may Target, basta mga shopping center na okay lang naman parang pwede na, Pero syempre, ang nami-miss ko, na alam mo yun, hindi naman sa nagsisisi ako. Baga parang sana, mayroon din. Ay, mga mall natin sa Pilipinas, Ang saya kasi, kapag nandun ka sa mall, ang daming tao. Doon pa lahat. Tsaka iba yung pakiramdam na nasa Pinas eh. Tapos, ang simple lang ng pamumuhay dito. Thankful ako kasi yung kultura dito is walang pakialamanan eh. Magsuot ka ng maski anong gusto mo, i-express mo anong gusto mo. Accepted eh. Tapos syempre, yung freedom dito as in talagang, hindi ko ma-explain eh, pero, yun. Pero para sa mga taong katulad ko naman, yung sakto-sakto lang, komportable. Hindi nyo pagsisisihan eh. Pero yun nga, pag-usapan naman natin yung mga wala dito, nakakamiss yung mga mall sa atin sa Pilipinas talaga. Of course, doon ko na-realize maliit lang ang Pilipinas. Pag nasa Manila ka pa. Para sa atin, laki, di ba? Parang laki ng Maynila eh, di ba? Traffic nga lang eh, kaya parang feeling mo ang hirap puntahan yung from place to one another. Pero ang liit lang kasi ng Pilipinas. Kaya, alam mo yung mga tao sa isang lugar or kahit taga ibang lugar, doon lang pumupunta kasi madali lang puntahan talaga. Di ka tulad dito, napakalaki ng Amerika. Magkakamall nga dito, baka naman walang tao. Yung isang state parang pwedeng kasi laki lang ng Luzon. Pero ilang state pa ang meron. Nakakamiss din dito, of course, yung mga, understood na to. Na syempre, yung mga kaibigan natin, di ba? Nasa Pinas. Hindi naman natin pwede isama dito eh. Yun lang, nakakamiss sila, Nakakamiss yung kultura din natin dyan sa Pilipinas. Paglabas mo ng bahay, makikita ka dumadaan ng mga school bus, tricycle, mga nagde-deliver ng mga Grab, or diba, yung mga nagde-deliver, yung mga nagtitinda ng taho, kung ano-ano, mais, diba? Parang lively talaga. Talagang sobrang lively ang natin sa Pilipinas. Di lang natin ma-realize nun. Kasi syempre, nandun tayo eh. Parang normal na pamumuhay na natin yun noon eh. Pero ngayon, walang ganun dito. Tahimik lang. Parang hinahanap-hanap mo ba? Kaya naman nasa city ka dito, parang kung may taong dadaan. Wala lang, taong dadaan lang yun. Wala man nagbebenta sa kalye eh. Mga ganyan eh. Meron, may mga ilan-ilan sa New York, mga makikita mo sa bangketa nagtitinda. Ano pa ba? Nakakamiss din. Siyempre, yung mga, or tulad ng mga paghapon, di ba? Nagtitinda mga fishball, mga inihaw, mga ganyan. In terms of work, nagsisiba ako.
Nung una, naisip ko na parang ang hirap naman dito, mga ganyan-ganyan. Yung pakikisamahan mo, mga tao, ganyan-ganyan. Mga tao sa trabaho, tulad ko, walang Pilipinas sa trabaho. Parang, saan lumipat na lang ako sa ospital. Pero pagtagal, pag naka-adjust ka na, walang-wala na lang eh. May mga ilan nagsasabi na ang toxic daw sa Amerika, ikaw lahat. Parang, ako ang masasabi ko na lang doon, pinalaki ka bang, pinalaki ba tayong, parang kailangan pagsilbihan? Ito na yung perfect na lugar na ikaw lahat. Kontrolado mo lahat. Nasa say na lang yun kung ang katoksikan mo, may ikaw gagawa lang lahat. Pero, maraming tao siguro na gusto sila na lahat eh. Kumbaga parang kaya nila lahat o kaya nila mag-isa. Or kaya nga hindi na silang tulungan. Kasi ako gusto ko ganun eh. Ako lahat eh. Pero of course, mamimiss mo din eh. Kasi syempre lumaki ka dyan sa Pinas. Yung mga magulang mo nandyan para sa'yo, tinutulungan ka. Minsan uwi ka na lang, may pagkain na, di ba? Dito hindi, ikaw talaga lahat. But of course, time management lang yan. Kasi kung sanay ka na sa buhay na may nagsisilbi sa'yo, di ba? Mahirap na sa'yo yung buhay na wala nagsisilbi sa'yo. Kaya ganun. Pero of course, sanayin lang yan eh. Hindi ko alam sa mga ibang tao kung kayo ba, comment kayo kung yung mga nandito na sa Amerika, no? May mga pinagsisisihan ba kayo na sana gusto niyo na lang umuwi ng Pilipinas? Or may mga, yung mga na-miss nyo, no? Kultura natin sa Pilipinas na hindi na natin may dadala dito. Am I giving up too soon? Wanna get up, but I can't seem to muster up the strength. My sanity's crumbling to waste, and a solitary question remains. Am I honest with myself? Am I telling the truth?